Agaw pansin ang munting pagong na ito na palutang-lutang sa dagat. Dinampot ito ni Kuya at isinakay sa jet ski. Hindi pala ito nag-iisa dahil may nakakapit ditong alimango at isang kakaibang bagay na animoy paarin ng pagong. Ngunit natatanggal pala. May kung ano ring nakakapit sa lobster na ito, maliliit naman at kulay brown. Ngunit bakit kaya nag-e-effort ang mga tao na tanggalin ito kahit pa sa ilalim ng dagat? Well, bukod kasi sa nakakapinsala ito sa mga nakakapitan nila, nabibenta rin umano ito ng napakamahal. Umaabot ang presyo nito ng mahigit $200 o nasa 11,400 pesos per kilo. Tingnan nyo, may special equipment pa upang matanggal ito. Mahirap itong kuhanin ng mano-mano, ngunit pinagtsatsagaan nila dahil isa pala ito sa pinakamahal na seafood sa buong mundo. Ang barnacles ay isang uri ng marine crustacean na kumakapit sa mga barko, sa bato, sa ibang hayop at sa anumang bagay sa dagat. Mayroong mahigit 1,400 species nito sa mundo at isa na riyan ang kilalang gooseneck barnacles o Polycepis polymerus. Matatagpuan ito sa mga coastline sa buong mundo, kadalasan sa mga lugar na mabato at maalon. Tinagurian daw itong gooseneck dahil sa mahabang leeg nito na tulad ng sa goose o gansa. Ang leeg o stalk nito ay kadalasang may habang 1 inch at maaaring reddish-brown o brownish-black ang kulay. Sa dulo ng leeg ay mayroon itong puting shell na may haba namang 2 inches. Matatagpuan sa loob nito ang iba pang body parts ng barnacle, gaya ng legs, intestine at stomach. Ang mga hayop na ito raw ay mayroong positive at negative impact sa environment. Sa isang banda ay filter feeders ang mga barnacle. Ibig sabihin ay kinakain nito ang mga organismong gaya ng planktons at iba pang dissolved o excess nutrients sa tubig, kung kaya't napapanatili ang kalinisan nito. Gayunpaman, ang gooseneck barnacles ay nagdudulot din ng tinatawag na biofouling. Ang pagkapit ng malalaking colony nito sa mga sasakyang pandagat ay maaaring magdulot ng aabot sa 60% additional weight. Dahil dito ay tumataas ng aabot sa 40% ang fuel consumption ng mga barko ayon sa estimate ng US Navy. Kung minsan ay makikita rin silang nakakapit sa ibang hayop gaya ng whales, turtles at lobsters. Hindi raw naman ito parasites at karaniwang harmless, ngunit kung minsan ay maaaring magdulot ng sugat o tissue damage. Ngunit alam nyo ba na isa pala ito sa pinakamahal na seafood sa buong mundo? Ang 1 kilo nito ay maaari umanong maibenta sa Spain at Portugal sa halagang mahigit $200 o mahigit 11,400 pesos. Isa raw itong kilalang delicacy sa Europe na tinatawag na persebes. Parang lobster o crab umano ang lasa nito at ang pangunahing dahilan kung bakit napakamahal nito ay ang panganib na kaakibat ng pagkuha ng barnacles. Katulad na lamang doon sa Vancouver Island, ang pinakamahal na barnacles ay nakukuha sa pinakadelikadong bahagi ng isla. Nakakapit ang mga ito sa dulo ng mga bato kung saan walang tigil na hinahampas ng alon. Ang biyahe pa lamang patungo rito ay mapanganib na at maaari lamang mag-harvest tuwing low tide. Bukod sa limitado ang oras, kailangan pa rin nilang maging maingat sa pagkuha ng mga ito dahil kapag na-damage ay bumababa umano ang value nito. Dito sa Pilipinas ay mayroon din palang nag-harvest nito at tinatawag itong kuko ng unggoy. Gamit ang itak ay kinukuha ito nila kuya sa pagitan ng mga bato. Niluluto ito ng mga kababayan natin sa gata. Bagamat kakaiba ang itsura, ang karne raw nito ay malambot at manamis-namis. Masasabi nga nating buwis buhay ang pagkuha sa seafood na ito, ngunit ang kapalit naman daw ay masarap na pagkain at magandang kita. Nagustuhan niyo ba ang content natin today mga ka-awesome? Kung oo, mag-comment ng big yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!